Sinabi ng Japan na pinag-aaralan na nito ang posibleng paglilipat ng mga anti-ship missiles nito sa Pilipinas. Yan ay matapos magka-interes ang Department of National Defense dahil sa ipinakitang precision strike nito sa balikatan exercise. At dahil dyan, abay nagkomento na naman ang China. Alamin na buong detalye mamaya. At sa ibang balita, isang combat helicopter ng Israel ang muntik tamaan ng Hezbollah habang nagsasagawa ito ng isang operasyon sa Lebanon. Nagsagawa naman ng airstrike ang Israel sa Gaza at tinodas ang isang leader ng Hamas. Habang marami naman ang humanga sa isang sundalo ng Ukraine dahil mag-isa lang itong nakipagsagupa sa mga sundalong Ruso. Tinodas nito ang iba habang ang iba namang Ruso ay tumakas. Isang anti-ship missiles ng Hapon ang tumama at nagpalubog sa isang nadekomisyon na barkong pandagat ng Pilipinas na nakalutang sa West Philippine Sea na siyang naging pangunahing kaganapan sa Balikatan Exercise 2026. Ang pagpapaputok ng Type 88 Surface-to-Ship Missile System ng Japan Ground Self-Defense Force mula sa mga buhanginan sa lawag ay naging makabuluhan dahil sa ilang kadahilanan. Una, ito ang unang pag-deploy ng mga tropang pang-combat ng Hapon sa lupa ng Pilipinas simula nang matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig dahil sa isang Reciprocal Access Agreement na pinagtibay ng Pilipinas at Japan kung saan humigit kumulang 1,400 sundalong Hapon ang sumali sa balikatan. Pangalawa, ang pagpapaputok ng anti-ship missile system ay nagpapahiwatig ng lumalaking kaoperasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas, lalo na habang ang parehong bansa ay nakikipaglaban sa multo, isang agresibong China sa mga katubigan sa paligid ng parehong bansa. Ang Pilipinas ay may katulad na anti-ship missile system, ang BrahMos na nakuha mula sa India, ngunit hindi ito isinama sa pagpapaputok sa pagkakataong ito at malamang ay nahinayang siguro sila sa halaga ng bawat putok nito. Nang makita ng Department of National Defense ang Type 88 anti-ship missiles ng mga Hapon ay biglang nagka-interes ang Pilipinas dito, kaya't nagpaplano na ngayon ang Pilipinas na bumili nito. Habang inanunsyo naman ng NHK kahapon na sinisimula na ng Defense Ministry ng Japan ang pag-aaral sa posibleng pag-export ng Type 88 Surface-to-Ship Missile System sa Pilipinas matapos magpahayag ng interes ang Pilipinas sa pagkuha ng sistema. Ayon sa report, nang bumisita si Koizumi sa bansa ay kanila ring tinalakay ang kaugnay sa mga Abukuma-class destroyer para sa Philippine Navy. At eto na naman mga kabayan, nang malaman ng China na nagpaplanong bumili ang Pilipinas ng Type 88 anti-ship missile system ng Hapon, abay mabilis namang nagkomento ang China. Ayon kay Sang Junsi, ang mga hakbang ng Japan kabilang ang paglabag sa mga paghihigpit sa pag-export ng mga nakakamatay na armas, pag-deploy ng mga puwersang militar sa Pilipinas para sa mga ehersisyo at pagsasagawa ng live fire lance na mga offensive missiles sa Pilipinas ay malinaw na nakakasira ng kalikasan at lubhang mapanganib. Hindi umano maiiwasang sisirain nito ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. At bago po tayo magpatuloy mga kabayan, nais ko lamang pasalamatan si Sir Foxberry Blue na nagbigay na naman ng 2 bucks sa ating channel. Maraming salamat po sir. At sa ibang balita naman mga kabayan, sinabi ng mga Chinong expert na habang nagpupulong sina Trump at Xi Jinping, ang Taiwan naman ay nagpapapansin umano dahil sa isinagawang live fire drill. Pero hanggang ngayon ay nagdadalawang isip pa rin ang China kung lulusubin ba nito ang Taiwan. Sa mga nahuling espiya ng China naman sa Pilipinas ay sinabi ng mga espiya na gustong malaman ng China kung talaga bang ipagtatanggol ng Amerika kung gagamitan nila ng bala ang Pilipinas. Sa pulong ni Trump at Xi Jinping, ayon sa report ay paulit-ulit na itinataas ng mga opisyal ng China ang tanong kung ipagtatanggol ba ng Amerika ang Taiwan. Ngunit mas mautak si Trump dahil kapag itinatapik ito ng China ay agad umano itong binabali ni Trump at pinapalitan ang topic. Sa isang media interview ay sinabi ni Trump na itinatanong sa kanya yan ni Xi Jinping, ngunit ang sagot niya kay Xi ay ayaw niya itong pag-usapan. Would the US defend Taiwan if it came to it? I don't want to say. I'm not going to say that. There's only one person that knows that. You know who it is? Me. I'm the only person. That question was asked to me today by President Xi. I said,
I don't talk about those. He asked you today. He asked you if you would send troops, if you would. He asked me if I defend them. I said, I don't talk about that. You told him that. I don't talk. Did you talk to him about the cyber attacks? Ayon naman kay Rubio, nakasama din ni Trump sa China, ang patakaran ng Amerika sa isyu ng Taiwan ay hindi pa nagbabago sa ngayon. Palagi umanong itinataas ng China ang kanilang panig, ngunit lagi naman nilang nililinaw ang kanilang posisyon at lumilipat sa ibang mga paksa o usapin. Yeah, U.S. policy on the issue of Taiwan is unchanged as of today and as of the meeting that we had here today. It was raised. They always raise it on their side. We always make clear our position and we move on to the other topics. We know where they stand and I think they know where we stand. Muli namang tinanong si Trump kung kamusta naman ang mga benta ng armas sa Taiwan, pero ang sagot ni Trump ay magdedesisyon siya sa susunod na maikling panahon dahil nabigo ang China na makakuha ng detalye o ideya mula sa Amerika ay malamang na magpapatuloy lang ang pananakot ng China sa Taiwan at malabo pa itong umatake dahil posibleng ang sumali ang Amerika at ipagtatanggol ang Taiwan dahil ang Taiwan ay isa sa pinakamalaking supplier ng semiconductor chip ng Amerika kaya't mahalaga ang Taiwan sa Amerika. At dagdag na balita mga kabayan, mabilisan lang. Matapos sunod-sunod na tinamaan ng Hezbollah ang mga mahahalagang assets ng Israel kabilang ang mga tangke, personal carrier, mobile communication at Iron Dome kahapon, abay muntik na ring tamaan ng Hezbollah ang isang combat helicopter ng Israel. Ngunit mabilis na umaksyon ang Iron Dome air defense system kaya't nabigo ang Hezbollah. Habang sa Gaza naman, kinumpirma ng IDF na tinarget ng kanilang airstrike ang isang residential building kung saan naroroon si Isaldin Al-Habad na isang leader ng Hamas. Si Al-Habad ay sinasabing isa umano sa mga arkitekto ng isagawa ng Hamas ang paglusob sa Israel na tinatawag nilang October 7 Massacre. Samantala, sa update naman sa patuloy na bakbakan ng Russia at Ukraine, abay isang air defense ng Russia ang pumalya at tumama ito sa isang residential building sa Russia. Habang tinarget naman ng mga sundalong Ruso ang isang humanitarian convoy ng United Nations, pati na ang mga nakaparada nitong sasakyan. Habang viral naman ngayon ang isang sagupaan kung saan makikita ang nag-iisang sundalo ng Ukraine na walang takot na nakipagsagupa sa 6 na sundalong Ruso. Marami ang humanga sa isang sundalo ng Ukraine dahil bukod sa nga nag-iisa na lamang ito ay hindi ito nagtatago at sa huli ay tinodas nito ang ilan sa 6 habang ang iba naman ay nakatakas. Tingin naman ng mga war observer dito ay posibleng nawala na ito ng pag-asa kaya't lumaban na lamang ito hanggang mamatay, ngunit daluwag ang mga sundalong Ruso kaya't nanaig ito.